Pagpalang araw sa ating lahat. So ngayong araw ang aking kaganapan or ang aking gagawin ay maggagata ako ng gulay. And ang una kong gagawin ay aking munang babalatan yung ating niyog. At ang yung niyog na yan ay sobrang tigas dahil sobrang tanda na at matagal lang naka-stack. Kaya yung kanyang balat ay wala ng tubig. So sobrang dikit. Kaya sobrang hirap na hirap akong buksan yan. Pero kailangan natin sikapin mabuksan yan para tayo ay makapagata. At ang nyug na yan ay sobrang napakagataan yan dahil sobrang tanda na. Kaya kailangan natin yan buksan para tayo ay makakain ng fresh na gata ng coconut. So, ayan. Sobrang hirap na hirap. Kaya dito sa probinsya, kung tutuusin, wala tayong masyadong bibilhin dahil nga lahat ng ating pangangailangan ay nandito na kapag tayo ay may itinanim. So, kapag wala naman tayong itinanim, tayo ay kailangan may pera para makabili dahil sobrang mahal din ng nyug dito sa amin kapag wala kang nyug. Although napakaraming tanim na nyug, pero kapag hindi sa'yo yan, ay kailangan mong bumili. Dahil dito lahat ng tao ay may tanim na nyug. So, kailangan din natin magkaroon. So, kami naman ay may tanim na nyug, kaya kami ay mayroong ding nyug at hindi na kami bumibili. So, ayan yung ating gagawin. Kailangan na natin siyang balatan. Sobrang hirap. Ayan, so, diba? Nakikita nyo naman kung paano tayo magbalat ng nyug. So, ayan, sa mga marunong magbalat ng nyug, ganyan din ba kayo magbalat? So, ayan, diba? Napakahirap. Sobrang hirap na yan. Pero, kailangan natin gawin lahat. Dahil wala tayong aasahan, kundi ang sarili natin gumawa ng ating mga dapat na gagawin. So, ayan, sobrang tagal kong ginawa, diba? Dahil hindi rin tayo sanay sa pagbalat ng nyug, kaya yan, medyo natatagalan tayo. Pero sa mga sanay, napakasimple lang. Siguro 2 minuto ay tapos na nilang balatan yan. Pero para sa mga hindi sanay pa, so ayan, kaya abutin siya ng mga ilang minuto, 10 minuto bago natin yan mabuksan. Dahil nga, tayo ay hindi naman sanay sa mga ganyang gawain. Ayan, oh, talagang todo yung ating tusok-tusok ng coconut na yan dahil nga sobrang hirap balatan. Ayan, malapit na, konti na lang, konting push na lang at mabubuksan na natin. So, kinailangan ko na rin nga palang mag-voice over dahil nga yung aming kapitbahay ay mayroong videoke kasi araw yan, tuwing araw ay mayroon silang mga tao, may mga customer sa videokehan, kaya iwas tayo ng mga masasagap na mga kanta para tayo ay hindi violation. Hindi tayo magkaroon ng ating violation. So, ayan nga, natapos na nating buksan. O, diba, napakalaki. And then, kailangan na nating biakin para tayo ay makapagata na at kailangan nating makudkod yan. O, ayan. Diba? Nauhaw tayo sa pagbalat ng ating nyug, kaya ayan, kailangan nating inumin yung kanyang tubig. At kahit na yan ay matanda na, napakatamis pa rin ng tubig. O, diba? Yung ibang nyug, kasi kapag ganyan panggata na, hindi na natin pwedeng inumin dahil nga wala ng lasa. Pero yan, napakatamis. At yan nga, naubos ko nga yung tubig na aking binalatan na nyug. Ganyan. Ready na yan siya sa ating sa pangkudkod natin. So, pasensya na po sa ating voice over. Hindi tayo marunong mag-voice over, pero kailangan lang natin. Kasi kung tutuusin, gusto ko ng direct na hindi magbo-voice over. Kaso no choice. Ayan, kailangan natin hugasan yung ating kudkud or kayuran. Kayuran, ano bang tawag na ninyo dyan? Kung sa aming lingwaheng Tadurayan ay karud. Pero sa iba naman, kudkuran sa mga Tagalog or ewan ko sa iba namang lingwahe. Kailangan nating i-manual na kudkurin yan. Yan, o, diba? Napakalaki ng ating coconut at saka napakakapal ng kanyang laman. Nahirapan nga akong kudkurin lahat yan. At yung pinakalas na part ay hindi ko na nga nakuha dahil nga sobrang napapagod na ako. Sobrang nakakapagod magkudkud ng At ang aking nanay naman ay busy naman sa pagbabalat ng ating papaya dahil yung papaya na yan ang ating gagataan for today. So dahil wala na ngang may ulam, sobrang hirap din maghanap or mag-isip ng uulamin araw-araw. Kaya naisipan namin magata ng ating papayang tanim na nasa gilid-gilid lang. Ang lahat ng ating inugulay or niluluto ay galing sa ating mga tanim-tanim sa ating mga gilid-gilid.
And ayan na nga pala yung ating coconut. Natapos na natin kayurin after all. Sobrang sakit sa likod dahil hirap na hirap din tayong magkayod dahil nga hindi rin tayo sanay sa pagkakayod. And ayan, nagpe-prepare na tayo ng ating coconut milk. Ayan, maggagata tayo for today guys. And ayan, nakukuha na natin. Kung kailangan natin pigain para makuha natin yung pinakagata ng ating coconut. Dahil kung lagyan lang natin ang tubig, so hindi natin makukuha. Kailangan natin i-separate yung sapal niyan. And bago natin kukunin or sasalain yung kanyang gata. Sobrang magata yung ating nyug at sobrang napakarami. O diba, napakamahal lang ganyan pag bibilhin mo pa. O dito, diba, free lang. So kaya sipag-sipag lang talaga sa paghahanap ng maulam or sipagan lang sa pagluluto. Dahil kapag tatamad-tamarin ka, hindi ka makakain ng mga ganyan. Dahil nga napakahirap sa pagbalat. Parang pagkayod mo pa lang, sobrang napakahirap. Kaya hindi madali. Sobrang hirap bago ka makakain. Abutin ka muna ng pagod at gutom bago ka makakain ng mga ganyang pagkain dahil napakahirap, sobra. So ayan, kailangan na natin isalin sa ating lutuan yung ating gata. Ayan, sobrang gatang-gata yan. And isang beses ko nga lang pala yan pinigyan dahil nga konti lang yung aking iluluto, hindi ko na inulit. And kung tutuusin yung unang gata, at eto na yung ating ihahalo sa ating papaya. Yan ay napakasarap at masustansya na gulay ay ang malunggay. Yan yung pinaka-paborito ng lahat, malunggay. Ayan. And ayan, kumukulo na yung ating gulay at malapit na kapag nailagay na yung mga green leaves. So ibig sabihin ay iaahon na yan. Ayan, kumakain na rin yung aking brother and ang aking mama and papa. Maraming salamat.